Hi guys, good afternoon po mga lodi natin dyan na lagi nakasubaybay po sa ating YouTube channel, DJL Sports TV. So nagbabalik po mga idol. So for today's video mga idol ay magre-react po tayo dito sa ating bagong nakitang video courtesy by Pinoy Boxing Prodigy. Well mga idol, dito sa kanyang video kay pinamagatang Attorney Ed Tolentino may real talk kay Cuadrolas Casimero. Mainit na talakayan. Well mga idol, ito po ay regarding po sa characters ni Cuadrolas Casimero, yung pagiging angas niya. So, pakinggan natin at panoorin natin mga idol kung ano nga ba ang real talk na sinasabi ni Ed Tolentino dito kay Cuadrolas Casimero. Para sa mga boxing fans at mga Casimero fans yan, panoorin niyo itong mga idol. Tara, let's go. Walk the talk. Do not just talk the talk. Walk the talk. Oh, now, at the end of the fight, I will make sure you will still talk tough, but you will now talk Japanese after I beat you up. Oh. Please comment down below mga idol. Attorney, paki-subscribe. sa magandang topic to, no, kay Casimero, yung sa paghahamon niya kay Inoue. And nasasakripisyo yung kanyang kumbaga yung pagkatao niya sa mga fans. Nasasabihan siya ng mayabang. Ano attorney yung kumbaga masasabi mo naman sa mga fans para kumbaga mas maliwanagan sila kung bakit ganon? Alam nyo, ang mga boksingero po ay may kanya-kanyang ugali. May kanya-kanya silang pamamaraan kung paano makukuha ang mga laban na gusto nila. Si Casimero, madaling sabihin na mayabang, ganyan, astig. But at the end of the day, he is still a father, a husband, who is only looking after the welfare of his family. Boxing is his source of income. Yung pagiging medyo astig niya, it adds to his marketability. It sells kahit papano. Ano? Pero I'd like to believe na ito ay boxing character ni Casimero. Hindi ito ang kanyang karakter as a human being. Paghiwalayin po ninyo yung characteristics na ito. Dahil sabi ko nga, pag uwi ni Casimero, tatay siya, asawa siya, pamilyado siya. Trabaho niya ito yung boxing At pag tayo nagtatrabaho, we assume a different persona. Ibang ugali ang ating pinapakita sa trabaho. Paano ka magiging successful sa trabaho? So in the case of Casimero, he thinks this is the way for me to get attention. Okay? Ganyan din naman si Muhammad Ali. All the flamboyance and everything. Kasi yun din ang hinahanap ng mga promoter abroad Gusto nila may konting savvy para madaling ibenta yung laban. Madaling ibenta ang iyong karakter. Then you back it up in the ring. Yan ang pinaka-importante. Do not just do not just talk the talk. Walk the talk. Ano? At so far, Casimero is proving that. Pero yan po talaga ang sitwasyon sa boxing. Wala pong boksingero na pare-pareho ang ugali. People are saying, we cannot wait for Casimero to lose. Para may pakita na, yan. Sige kasi, yabang mo. Yan, tuloy, talo ka. No. Tanggalin mo yung pagka-astig niya and everything. When the bell rings, it will all go down to how he fights. It's not how he talks. How do you fight? Yun ang magiging focus niya. Kung hindi siya manalo, then hindi sapat ang kanyang kakayahan na ipinakita. Hindi dahil hindi sapat ang kanyang naging pagdakdak. Diba? So he can recover. At the end of the day, sabi ko nga, Casimero is still a human being. Try to detach yung pagiging boxer niya sa kanyang personal na buhay. For me, I respect that. That's the way he wants. Doon siya napapump up. Diba? Doon ako napapump up by saying that, by talking tough. That's what gets me pump up. Be my guest. Kung dyan ang effective na strategy sa'yo, gawin mo yan. Ganyan si Roberto Duran diba? Kung pinapump up na si Sugar Ray Leonard, ay, binabastos ni Duran si Sugar Ray Leonard I remember Roberto Duran in one conference, nakita niya yung asawa ni Sugar Ray Leonard. Sinaluduhan niya. Ang problema ibang finger yung ginamit niya sa pagsaludo. Nagalit si Sugar Ray Leonard. Galit na galit. Nung naglaban, sinabi ni Roberto Duran, sinadya ko yun, Saywar, para si Leonard hindi tumakbo, lumapit sa akin. Di ginulpi ko siya, nanalo ko in the first fight. See how it can work? See how it can work?
Oh, pag naglaban si Inoue tsaka si Casimero, gigil na gigil si Inoue. Oh, now, at the end of the fight, I will make sure you will still talk tough, but you will now talk Japanese after I beat you up. Oh, sabi ni Casimero, oh, yan ang gusto ko para hindi kita habulin. Ito ka. I mean, you know, it works in many different ways, the way I see it. Yun po mga idol, ang paliwanag po ni Attorney Ed Tolentino, isa sa ating mga analyst mga idol dito po sa boxing. Dito po kay Pinoy Boxing Prodigy, please puntahan niyo po kanyang YouTube channel mga idol. Ito po yung video sa kanya. So salamat po at kay Pinoy Boxing Prodigy. Dito po mga idol, sinabi nga, that is characters, ibig sabihin po, yun ang paraan kung paano po na lumaban itong si Naoya Inoue sa kanya. Kasi alam naman natin, si Naoya Inoue ay talagang umiiwas talaga. Mula pa nung 2020, hindi natuloy yung laban nila, hanggang nanalo na si Inoue kay Giselle Moroni, si Casimero naman, nanalo naman dito kay Doc Maika, pero hinamon pa rin ni Cuadrolas, ayaw pa rin lumaban. May belt naman si Cuadrolas dito sa bantamweight sa WBO, no? At hanggang hindi naman natin na itong belt ni Casimero ay nawala sa kanya. Kaya mga idol, pinaliwanag niya dito, ito yung paraan ni Casimero para lumaban yung kalaban. At kung mainis, talagang alam naman natin na si Cuadros Casimero ay kayang makipagbuntawan talaga, kayang makipag-engage, no? Para lang manalo si Cuadros Casimero. Maraming mga analyst na nagsasabi na Cuadros Casimero lang po ang may kakayahan na tumalo kay Naoya Inoue, just in case na lumaban talaga itong si Naoya Inoue. So narinig yung mga idol na characters lang yan. Ito yung paraan ni Cuadros Casimero na lumaban ang kalaban, hindi yung mayabang, maangas. Kasi ang yabang, kung wala kang pinatunayan, 3 Division World Champion na si Cuadros Casimero. Kung titingnan mo, wala nang patunayan But now si Casimero po ay rank number 4 sa WBO. Kapag umalis na po yung si Naoya Inoue, papunta na pong featherweight, maaari pong mapalaban si Cuadros Casimero for title bout. Pero ngayon mga idol, abangan po natin yung laban ni Cuadros Casimero. Wala pa namang binigay na exact date kung kailan, pero abangan po natin mga idol. Yan po ay finalize po ng TBP ang kanyang promoter. So hanggang dito na lang ko mga idol. Maraming salamat. Kung ano ang inyong masasabi dito, please comment down below po mga idol kung ano pang inyong opinion sa ating video. God bless.